that moment ay gusto niyang gurgurin ang julo ni Bangag at na-feel niya na talagang naramdaman niya na toxic update kayo dahil ang presidente ninyo ay wala siya sa katinuan. Siya ay Bangag. Adik po siya, Addictus Benedictus. It's about kung anong pusong itim ni Bangag na wala siyang pakialam. Habang inoobserbahan natin yung mga sinasabi ni Inday, bihira, ano siya kumbaga, hindi naman siya katulad ni Bangag na nagbabasa ng script, okay? Na yung hindi ka na maa-amaze kasi alam mo, hindi naman galing talaga sa puso ni Bangag dahil wala man siyang puso, di ba? Ang puso niya itim. Pero habang binalikan ko na naman, yung pinanood ko yung expose or yes, actually, na-dethrone ako palangga. Na-dethrone ako pagdating sa expose ni Inday Sara. And I'm so happy dahil iba yung kanyang mga revelasyon na talagang ang pinaka doon, ang pinaka para sa akin na tuwa ako, na natawa ako, na I wish, totoo, I wish nangyayari sa mga katulad ng mga Bangag na smuggler, kawatan, lahat na. Yung tungkol sa pagbigay, paghingi ng, actually trending ngayon, no? Paghingi ng isang graduate, paglambing, okay? Nahingi sa paghingi ng relo ni Bangag, di ba? Ulitin natin, yung iba, ngayon ay itinatanggal nila yung konteksto kung bakit nasabi ni Inday Sara na parang nag-FU pa nga siya di ba? Na walang sound, na talagang gusto niyang jonggalan ng julo. Gusto niyang jonggalin ng julo ni Bangag. Alright, ulitin natin sa mga papasok lang sa hindi nakapanood ng press con, kaya po nasabi ni Inday Sara na that moment ay gusto niyang gurgurin ang julo ni Bangag at na-feel niya na talagang naramdaman niya na toxic na. Okay? Ang unit team, dahil wala naman talagang yun ang kanilang pagiging magkasama as vice president at president kasi nga sa mga nakikita niyang tawag dito, sa nakita niyang mga kabangagan. Alright, so ulitin natin mismo ang sinabi ni Inday Sara na sinasabi niya, magkasama kami nag-attend ng isang graduation, merong isang graduate, sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Narinig ko, sabi ni Inday, na nasa tabi ako, di ba, narinig ng katabi ko, but apparently this guy, referring to Bangag, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kasi wala ngang puso si Bangag, si Marcos Jr. So sabi ni Inday, ang ginawa niya ay ang ginawa niya pala ni Bangag ay pinaulit doon sa graduate na, what did you say? Okay, so sinabi ng bata at sabi ni Inday, louder this time, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? So ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? Kaya nga nabanggit na sabi ni Inday, at that point, may sakit siya during that time, she's not feeling well. Sabi niya, gusto niyang janggalin yung julo ni Bangag. Sabi niya, I realized na toxic na yung relationship and it did not help. Na itong dalawang katabi ko tumawa pa, pinagtawanan pa nila yung bata. I saw the humiliation sa face ng bata. Di ba? Kaya nga, kung matatandaan ninyo, binanggit ko kagabi, na in 2019, si Pangulong Duterte, ay ibinigay niya mismo yung kanyang relo. So balikan natin, this is not about the price of the watch. Ito'y nagsasalarawan kung gaano sa mga kabataan natin ngayon, nasabi ko nga sa inyo mga palangga, imbis na mag-computer kayo dyan, wala kayong pakialam sa bayan ninyo, kailangan yung lumabas sa kalsada at mag-speak up day kayo dahil ang presidente ninyo ay wala siya sa katinuan. Siya ay Bangag. Adik po siya, Addictus Benedictus. Where is it? Okay? Addictus Benedictus na hanggang ngayon hindi nila ma-counter sa pamamagitan ng kaso na pinagmamalaki nila itong authentication dito sa Amerika na si Marcos Jr. ay nagpupulburon at paulit-ulit na sinabi ni Inday Sara kagabi sa kahapon sa kanyang press conference
na hindi siya nagpupulburo na, hindi siya nagsisi dahil doon sa press ko na yon, medyo malamig talaga ang aircon, kaya 'di ba nanghingi siya ng tissue. Nagpapatunay na pinatatamaan ni Inday na ang presidente ninyo ay isang addictus benedictus, na hayok, hindi lang sa pera ng bayan, kundi hayok na hayok sa ipinagbabawal na pulburon. Ang issue dito, kayo mga kabataan, na dapat may pakialam kayo sa mga social issues sa inyong lupang ginagalawan. Paano maging ganap na maayos ang Pilipinas kung kayong mga kabataan, kayong mga anak ninyo palangga, kasi mga bata dito baka mga wala, naglalaro pa mga hitad. Okay? Paano kayo magkakaroon ng ng buhay kung ang presidente niyo ay bangag? At now, ano ang sinasabi ng mga kalaban ni Inday Sara na mga bangag or yung ng Malacanang o diyan sa mga WAD committee? Ito daw ay ang ginawa daw ni Inday ay very low at pag-aatake, spoiled brat at kung ano-ano na bitter lang at gusto daw ilihis ni Inday Sara yung tunay na usapin sa mga kadyutahan nila dyan sa WAD committee na yan. Mga palangga, etong mga shongabels at mga kawatan na itong mga nayupak na ito, binabaliktad nila ang pangyayari. Sino ba ang nagpaka-bitter? Sino ba ang naglihis ng usapin tungkol sa pulburon video? Hindi ba nataranta ang Malacanang, nataranta si Abalos, nataranta si Gibo, DND, PNP, lahat, NBI, nung inilabas ko nung July, etong Coca-Cola o pulboronic video na ito during the SONA ni Bangag. Hindi ba nataranta at tinakot-takot nila ako na lahat ng yung mga mag-share nito, mananagot, kakasuhan, makipag-ugnayan sila sa Amerika para mapanagot ako dahil ito daw ay deepfake. Until now, ulit-ulitin ko, July, August, September, October. July, August, September, October. Almost 3 months na may... 3 months na actually. 3 months na. Hanggang ngayon, wala silang kasong final na sinasabi nila, magpapile sila ng case dito sa Amerika para panagutin ako dahil sinasabi ko at inilabas ko ang video na si Bangag Jr. ay authenticated bangag. And now, napakalinaw at lalong lumalakas ang laban natin dahil hindi na lang si Maharlika, hindi na lang si Pangulong Duterte in 2022 or in 2021 during the campaign, siya yung pinakaunang-unang nagsabi na si Marcos Jr. ay isang bangag at isang weak, na nag-aadikto sa yacht, nag-aadikto sa eroplano, di ba? Siya yung una. And now, here's Inday Sara speaking up. Kaya nga sabi ko, na-dethrone ako. Di ba? Si Inday nagsabi na gusto niyang janggalan ng julo yung bangag. Dahil sa kanyang nakikita na ang presidenteng kanyang tinulungan para maging ganap na presidente dahil pinakiusapan nga siya ni Amy Marcos na, na kung pwede tumakbo siya, ganyan-ganyan, dahil hindi sila mananalo laban kay Leni Robredo, And now, nakikita niya na walang pagmamahal sa isang bata o sa isang graduate, sa isang PMA-er. Uy, mga palangga, mga PMA-ers, okay? Kayong mga general, well, especially, I'm talking to the young individuals, ang hindi pagbigay ni Marcos Jr. ng relo doon sa graduate na yon ay hindi ibig sabihin nun, sabi ko nga kagabi, it's not about the price. It's about kung anong pusong itim ni Bangag na wala siyang pakialam. Material na bagay lang yun. Sabi ko nga kagabi, kung may sentimental value, yung relo na yun, pwede naman niyang kinuha yung information ng graduate at sinorpresa niya, kinuha niya, ando doon na siya, pinapunta niya, I'll get your number. Kahit nasa gitna ng ceremony, ay mamahalin pa siya ng taong bayan. Kung nakita niyo yun na during that ceremony, syempre ang seremonya ng pagtatapos o yung mga graduation na rites na yan ay seryoso. Pero kunyari nakita doon, naka-television, di ba? Kunyari nakita mo si Bangag, okay, can you give me a pen? O bigyan mo ko ng ballpen. Isusulat ko lang yung number nitong graduate. Ito, ano phone number mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong address mo? Then, tinabi niya, ilagay niya sa bulsa niya,
Then, iniligay niya sa PSG. Baka tuwang-tuwa itong mga supporters ni Bangag. Wow, ang galing-galing naman ni Bangag Jr. na ganito, kinuha yung phone number ng isang graduate at humingi ng regalo as relo, hindi niya maibigay yung kanyang relo dahil ito ay may sentimental value, binigay sa kanya ng nanay o tatay niya o whatsoever. Kaya naman nag-initiate si Bangag na reregaluhan na lang ang itong na to. But again, hindi nga naganap dahil doon ang tao matitest mo candidly, spontaneously ang pag-uugali sa mga ganong sitwasyon. Di ba? Kaya nga may mga social experiment, di ba? Nakikita niyo mga social experiment na nag-aarte-arte, nagugutom ako, pwede mabigyan mo ako ng 5 piso, ganyan-ganyan. Kaya dito sa Amerika, ang daming mga ganyan. Bigyan mo ako ng $1, tapos yung iba, pag nagbigay, binibigyan ng $500 in return. Tapos yung hindi nagbigay, pinapakita sa kanila na, kung hindi ka nagbigay, ito yung na-miss mo. $500. Tapos bigla yung mga taong hindi nagbigay with that social experiment, hindi, ito para bigyan siya ng $500 na yun. So, what I'm saying is, ang tunay na pag-uugali ng tao, nakikita yon sa mga panahon, okay? Yung mga instant or mga spontaneous o candid na pangyayari na hindi mo pinagandaan, na hindi mo maisip na may camera ba na nakatingin sa iyo, na kailangan maging mabait ka, yun ang as a president, di ba? Actually, alam niya na mayroong camera.